Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Palang umaga po sa bawat isa. Ito pong lingkod, Pastora Rita Bautista, na inyo pong makakasama sa ating programang Tinapay mula sa Langit. At sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating pagbubulayang salita ng Diyos ay The Journey Towards Moab, na matatagpuan po natin sa Numbers chapter 21 verses 10 to 20. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa umagang ito, sa pagbubulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pagsama, banal na Espiritu, upang maging maliwanag sa aming lahat ang iyong layunin sa salitang ito na aming pagbubulayan. Ikaw po ang siyang manguna sa amin at maunawaan namin ang iyong magandang plano sa aming lahat. Salamat po. Ito hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So sa ating pong pagpapatuloy ay makikita po natin dito na sa verses 10 to 15 po. Makikita natin dyan mula po sa kanilang paglalakbay sa Obot papunta po doon sa in-between po ng Moab at Amorites. Ano po? Yung Arnon po, border daw ng Arnon ay Moab at Amorites. At pagdating po doon sa verse 15, sila po ay pumunta doon sa Beer, no? Pumunta sila sa Beer kung saan meron pong balon doon. At kinausap ng Panginoon si Moses, sabi niya, tawagin mo ang mga tao at bibigyan ko sila ng tubig. Pinatawag niya ang mga tao dahil alam ng Panginoon na sa haba ng paglalakbay nilang pinagdaanan sa wilderness, sa mga bali, sa lahat ng kanilang paglalakbay ay magkakaroon ng kauhawan. At ito ay isang pangangailangan, lalo na pagpagod na pagod ka at sa mahabang biyahe, ito ay nagbibigay kaginhawaan sa atin. Alam ng Diyos na kung saan na ang limitasyon ng tao, anong kailangan ng tao, kaya pinatawag niya ang mga anak ni Israel. At dito, ano ang nais na iparating ng Panginoon sa atin? Una, nais ipakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan Diyos. Nasa Kanya nagmumula lahat ng bagay, lalo na sa panahon na ito ng kanilang pangangailangan, ang tubig. Pangalawa, lahat sila ay pinatawag dahil pantay-pantay ang Panginoon kung tumingin sa tao. Wala siyang pinipili. Lahat gusto niya ay magkaroon ng tubig. At sa pagpapakilala nito na siya ang pinagmumulan, siya ang makapangyarihan Diyos, siya ang pinagmumulan ng tubig na kailangan nila, ay umawit po ng papuri, umawit ng pasasalamat, umawit sila ng awit panalangin na ang sabi nila ay yung awit nila ay bumukal ang tubig sa balon. At pinaalala rin dito sa sa awit nila ay yung mga princess daw, mga princess na silang humukay, yung mga noble people na naghukay nung balon na yon sa pamamagitan ng direksyon ng lawgiver. Sino ba yon? Walang iba, ang Panginoon. So pinakikita rin na gumagamit ng instrumento ang Diyos para ipakita na ang kanyang instruction ay magkaroon ng katuparan. So sumunod yung mga prinsipe, yung mga inutusan para mag-dig or maghukay dun sa balon, kaya nagkaroon ng tubig. Ngayon po, ano po ang kaugnayan nito sa panahon natin ngayon? Number 1 po, God knows our limitations sa ating journey, sa paglakad natin sa Panginoon. Alam ng Diyos yun, mapapagod tayo, may pangangailangan tayo. Pero pinakikita niya, nabanggit po yan sa chapter 40, na mayroong book of war. No? Nandun po nakatala yung kanilang pagtatagumpay, yung pakikipagdigma nila papunta sa lupang pangako. So, nakarecord po ang gawa nila noon, ang pagtatagumpay. Ganon din po tayo sa ating pagtatagumpay sa Panginoon, ay nakarecord din po yan sa kalangitan, sa books, na marami pong libro na kung saan nakasulat sa Bible na merong nakarecord yung mga ginagawa natin. Kasi sabi nga sa Ecclesiastes 12:14, lahat ay nakita doon, nakarecord lahat po yun. So dito po sa paglakad natin, kagaya rin nila,
na tayo ay napapagod, tayo rin ay may mga pangangailangan. Pero ang maganda po dito ay nagpapakilala ang Panginoon na siya ang makapangyarihan Diyos. At gumagamit din siya ng mouthpiece kagaya ni Moses para iparating sa kanila ang mensahe ng Panginoon. Ganon din po sa atin ngayon. Meron tayong mga pastor, may mga leaders tayo na ginagamit ng mouthpiece ng Panginoon upang parating sa atin kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya tayo po sa ngayon sa paglakad natin sa ating journey bilang Kristiyano, lagi po nating alalahanin na tayong lahat ay dadaan. Tayo ay manlalakbay lamang dito sa lupa. Hindi po ito yung tunay nating tirahan. Kaya marami pa tayong mararanasan na challenges, marami tayong mararanasan na trials, temptation, at marami pang iba. Pero ang katotohanan talagang ating mararanasan na pagkasama natin ang Diyos, tayo ay magtatagumpay. At mula pa noon hanggang ngayon, ang Panginoon Diyos natin ay hindi nagkukulang. Laging siyang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos dahil siya po ay nakatunghay sa atin at nakikita niya lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pangangailangan ay kaya niyang katagpuin. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mensahe na kung saan ikaw ang pinagbubungkalan ng tubig ng buhay. Sa iyo nang gagaling lahat ng aming pangangailangan. Salamat po na kami ay iyong pinili upang iyong maging anak at magpatuloy sa paglalakbay namin habang hanggang mag-iintay hanggang sa iyong pagbabalik. Amin pong dinadalangin din ang aming bansa. Mapalad ang bansa na ikaw ang Panginoon. Tulungan mo po kami sa aming pinagdadaanan ngayon. Alam mo po ang buong katotohanan. Alam mo po ang lahat ng nangyayari. At alam mo po, Panginoon, ano ang nararapat para sa aming bansa. Ipagpatawad mo rin po lahat ng mga kamalian, katiwalian. Kayo po ang siyang nakakaalam ng karapat-dapat ng mga tao na patuloy na manguna sa aming bansa. Kaya minsan pa, salamat po sa iyong pagtulong sa amin at paggabay sa pang-araw-araw namin ginagawa, lalo na po dito sa aming programang Tinapay Mula sa Langit na kung saan kami po ay natututo at napapagpala. Maraming salamat po sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So mga kapatid, maraming salamat po muli sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso upang lubos nating magkaroon tayo ng kaunawaan at maibahagi din natin to sa iba. Yung mga video na ito ay makakapagdala rin ng kalakasan sa bawat isa. Kaya wag po tayong magsawa na ito ay i-share at atin pong samahan palagi araw-araw ang ating programang Tinapay Mula sa Langit. Minsan pa muli, salamat sa dakilang Diyos na nagmamahal sa atin at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. God bless everyone!